Hi guys! So ngayon naghihintay ako ng sasakyan kasi pupunta ako ng school. Today is our first day of limited face-to-face classes and mukhang malilate ako kasi wala pang sasakyan. So yun na nga, I got my ID. Yan, so naghihintay ako sa klase. Ayaw ko pa naman malate. So later na lang ulit. Hi! So ngayon nandito na ako sa school. Nag-vlog lang ka rin. Nalipata, mag-video sa tingin rumari. Namamukhaan niyo ba sila guys? So yung iba dito. Ay, hi kayo, nag-vlog kita sa akin. Ay, hi kayo, nag-vlog. Wait ka rin. Oh, pwede ka sa rungi. Guys, you can do it guys.
Bakit titay pa lang? Yun, power. Nga? Laba, ma'am. Sika nagpabes. Ay, nagpiklik. Nagpiklik carpet. Take over. Why may vlog natin eh? Let's take may vlog. Guys, may vlog ka na. May vlog na, hoy! So guys, dilipat na naman kami ng classroom. Wala kasi kami. Kumain na tayo ng classroom. Tapos klase lang sa pala. Ano klase niya? Ano klase niya kasi? Ang ganda yung giant eh. Ang ganda sa klase. Ang ganda yung giant. Ito tayo? Guys, naghihintay kami ng mapupuntahang classroom. Ay, di papel, bes. Ayaan, sabi. Kumater tayo amin. Damdama. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang lugar ng aming napili ay pinamagandang unang bulan ng Mayo na isinulat ni Eresikan. Ang lugar ito ay nanalo ng Carlos Calanga Award noong 2005. Ngunit bago namin ilahan ang buod ng lugar ng aming napili, bibigyan muna namin kayo ng kaunting informasyon tungkol kay Eresikan. Bale siya ang isa namin tatlong anak at kanyang pinagpatuloy ang sa pagiging manunulat ng kanyang asawa at maliban pa doon, di bale doon niya isinuhos yung sakit na nadarama at lungkot upang maigitan sa katutunan. Naging dihasa at nagustuhan niya ang pagsusulat ng isang nobela kanyang ipinapakita sa kanyang pangalan na anak ang kanyang mga nasusulat dahil ang kanyang anak ay isa rin magaling na manunulat. Nakuha siya sa Inquirer upang interviewin ang doon ay nakilala rin sa dahil hindi na sila nobela ang kanyang mga nasusulat kundi mga kwento, tula at iba pa. Marami mga critics